Panginoon, ito mo. Ngayong landas ay sungin ko sa pagkahak sa totoo. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisat hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na to pa rin iyon, ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napakaganda pong paalala sa atin na kung sino ang sumusunod na kahit anong kalit-liitang na isaad sa batas ay mapapalad. At mas lalong higit kung ikaw ay gagawa pa dito at nagturo, mas lalong ikaw ay mapalad. Mga kapatid, kung atin pong mapapansin, ang iginagalang, pinakamamahal, at atin itong pinapangalagaan, mas lalong napaparami ang batas na nakapalibot dito. Kung kaya halimbawa, marami tayong batas sa trapiko, of course, dahil ang nakasentro dito ang buhay ng tao. Kung kaya't sa kalit-liitan, pinaikutan ito ng mga batas. Lahat po ng iginagalang natin, lahat ng napakahalaga sa atin, lupa, tao, buhay, mahalaga ito. Kano pinakamahalaga sa atin? Kung mapapansin ninyo, ito ay napapaikutan ng batas. That is how we revere this thing or a person, the more that we have the laws to protect. Yun po ang prinsipyo ng atin pong makikita. Kung kaya't ito po'y pinapahalagahan ng mga Hudyo, halimbawa, ang kanila pong aklat ay para na rin kanilang batas na kanilang pangangalaga, the most revered things, temple, people, kung ano pang mga bagay ay napapaikutan ng batas. At yan naman po ay napakahalaga. Kung kaya't wala ni anumang gagawing walang bisa, na tulad nga sinabi ng ating Panginoon Kristo, na tatanggalin niya. Pero minsan napapaisip tayo, mayroong mga batas, halimbawa, o mga ritual na paghuhugas, minsan hindi nasusunod ni Jesus. Nagtataka tayo. Now, ito po ang iba-ibang interpretasyon. Na ibig sabihin, mas nakikita ng ating Panginoon si Kristo kung ano ang kabuuan nito at ang lalim ito. Ito actually napapatungkol sa kanya mismong pagkatao. Na ang kaganapan nito ay nagtuturo sa kanya. Na sa mga batas na ito, meron silang mga katapat na mga sakripisyo, tulad halimbawa ng pag-alay ng mga hayop sa templo, simbolo ng pagdanak ng dugo na kanila din mismong iniwibabasik sa mga tao maging sa santuaryo ng templo. Ginagalang po niya ito. Meron silang proseso.
Pero sinasabi ng ating Panginoon Kristo, at ito'y napapatungkol sa kanyang mga interpretasyon ng anong nasusulat sa banal na salita ng mga Hudyo, sinasabi niya, ito ay magaganap na napapatungkol sa akin. Na ibig sabihin, itong mga batas na ito, maging sakripisyo na ito, ang pagdanak ng dugo na ito, mapufulfill ito, magiging ganap ito sa pagbigay ko ng aking buhay. Dahil yun naman talaga ang pagpapahalaga ng batas na ito, ang buhay na pangangalagaan. Kung kaya't para po mas maliwanagan, lalo na po sa bagong tipan, kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo, siya na mismo ang nag-iinterpreta nito na napapatungkol sa Kanya. At kung atin po itong maintindihan, at tayo po'y tagasunod ng ating Panginoon Kristo, na ibig sabihin, kung mga ritual na ginagawa noon, mga sakripisyong pag-alay ng mga hayop, ang pagkitil ng mga dugo, ang mga hayop at pag-alay ng mga dugo, na hindi din nakakatulong ng mas malalim nilang relasyon sa kapwa at sa Diyos, once and for all, tutuparin ko ito. At dahan-dahang ipaniliwanag ng ating Panginoon Kristo ang mga interpretasyon na ito na papatungkol sa Kanya. Kung kaya naman, ito'y nagiging ganap dahil sa pag-alay niya mismo ng kanyang buhay. Ngayon, ato po ang ating tugon nito. Marami po tayong batas. Nakakalungkot lang pong isipin. Merong gumagawa ng batas, merong dapat nagpapatupad ng batas, pero yung mga nagagawa ng batas at nagpapatupad ng batas ay sa din mismong mostly the violators of these laws. Ibig sabihin po, naaabuso tulad din ng kanyang kapanahunan. May mga Pariseo na sila din ay gumagawa ng batas, nagsusulat ng batas sa mga eskriba para din sa kanilang kapakanan, dinadagdagan ng dinadagdagan para pong kinikitil ang buhay ng tao. Kung kaya't hindi na nakikita ang pagpapakahulugan. Na once and for all again, sa bagong tipan ay pinapakita sa atin ng ating Panginoong Kristo, pinapahayag niya sa atin, ako na mismo. Kung tayo ang kanyang mga saksi, kung nakikita natin ang kaganapan ng ipinapahayag ng ating Panginoong Kristo, ito na po yung tugon, susundin natin siya. Pero napakalayo, bakit? Siya na nga itong ganap, siya na nga itong ating huwaran, harap-harap na nga sa atin, pero hindi pa rin natin nakikita ang batas na nakaukit sa ating mga puso kung kano ang intensyon at layunin ng ating Panginoon Kristo, lalo tigit sa buhay. Isang halimbawa, tulad ng aking sinabi kanina, ng isang bagay na napapakahalaga, napapaikutan ito ng batas. Kung tayo po ay merong paggalang, ating ginagalang ang mundong ating tinatirahan, atin po itong malalim na pinaikutan ng batas ng ating puso na pangalagaan. Kung ikaw po halimbawa nagtatapon ng basura sa palibot mo, ibig sabihin, meron tayong mga batas dyan. Pero bakit hindi mo sinusunod? Wala ang espiritu nito. Ibig sabihin, wala kang paggalang sa tirahan mo. Wala kang pakialam. Marami po tayong mga batas. Kaya nga po, nakakalungkot isipin, ang iba sa atin, proud na proud, itong nagawa kong batas, sangkatutak na batas. At hindi lamang po yung mga batas na ating titingnan, gastos po ang batas. Hindi lamang ginagastusan ang paggawa ng batas, marami pong papel na ginagamit, marami pong personnel ay nakapalibot. Ang bawat personnel na yon may mga sweldo. Ang gumagawa ng batas, meron pang sweldo at meron pa nga silang dagdag pa ng pagkakapirahan just to make the law. Pero bakit ganito pa rin ang takbo? Ibig sabihin, yung ating supposed to be na pangalagaan that we most revered, galang ng isang tao, isang bagay, lalo tigit ng ating kapaligiran dahil mahalaga ito sa atin,
tayo din mismo na tagapagpatupad, ay hindi natin naisasagawa. Ibig sabihin, napakalayo maging sa turo ng ating Panginoon Kristo, para pong sinasabi niya sa atin, okay, ako na mismo, ibibigay ko na ang buhay para makita ninyo ang kahalagahan ng ginagawa ng batas. Gaganapin ko na yan para makita ninyo kung ako ang inyong ginagalang, makita ninyo ang tunguhin ko. Now, sisters and brothers, we revere Jesus Christ. We come here, ginagalang natin siya. Ang kanyang batas ay nakaukit sa ating mga puso. Ang espiritu at diwa ng ating Panginoon Kristo. Bakit sa kalit-liitang bagay ay hindi natin ito nagaganap na tulad ng pagganap niya ng itinuro niya para sa atin? Napakaliit. Halimbawa po, meron po tayo mga sakripisyong ginawa tulad ng aking nabanggit kanina na bawat batas ay merong sakripisyong gagawin. Merong iba sa atin naghihirap, nagluluhod, kung ano-anong mga pag-aayuno. But the very small thing, halimbawa, isang kalat, hindi mabigat, ilagay mo lang sa bulsa. Isang maliit na napakagaang sakripisyo at ilagay mo sa maayos, hindi pa ito magawa. Ibig sabihin, wala talaga tayong paggalang sa nakapaigot ng supposed to be ating minamahal sa kapakanan ng tao, sa kapakanan ng ating mismong mundo, ating buong sangkatauhang tahanan. Saan nagmumula ito? Anong pinanggalingan nito? Pero ginagawa natin yung mga bagay in a ceremonial way. Meron pa tayong palud-luhod. Ang sakit sa tuhod. Meron tayong ilang oras na ginugugol sa pagdarasal. Matagal. Nag-alay tayo ng oras. But a very simple thing of taking this that will destroy this earth. Ang kalikasan. Ang liit na sakripisyo na hindi natin nagagampanan. At alam po natin ito'y magsusustain ng ating buhay. Where is this law? At saan ang diwa ng ating Panginoon Kristong ipinapakita niya sa atin? At yun po ang magandang pagnilayan. Lahat ng batas na pangput sa atin, napakarami. Pag hindi po natin nakikita ang espiritu sa likod ng batas na ito, na tulad ng ginawa ng sakripisyo ng ating Panginoon Kristo, hindi natin ito makikitang ganap mismo sa ating pagkatao. Who will do this? Sinong gagawa nito? Each one of us, lalo na po, tayong inaasahan ng ating Panginoon Kristo to give witness na kanyang ipinapakita at inukit sa ating mga puso. Hindi mga letra, kundi mismong kaniyang pagka-Diyos sa ating pagkatao na magduugnay sa atin at gagawin ang nararapat ukol sa buhay na ating pinapahalagahan na ito mismo ang inalay ng ating Panginoon Kristo. Buhay ang inalay, lalo tigit ng atin ding bibigyan ng pagpapahalaga ang buhay na ito dahil ito'y para din sa atin. Kung sisirain ang kalikasan, masisira ang ating buhay. Kung sisirain mo ang kapwa mo, masisira din ang buhay mo. And we don't see this. We don't see the vision of our Lord Jesus Christ. We don't see the intention of our Lord Jesus Christ. So sisters and brothers, taking the words of our Lord Jesus Christ, gaganapin ko ito. Nawa po, ang sinabi ng ating Panginoon Kristo ay magiging ganap din sa ating buhay. We always have to embody the Word of God in us. We live in Him.